Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 4 na nagpapatuloy. Nagsimula nang gumala ang ating bida papunta sa labas ng Metro Manila. Samantala sa di kalayuan nakahinto ang sasakyan ng pamahalaan. Nasiraan pala yung isa sa mga sasakyan nila, kailangan pang ipabulkan ice. Sinabi ni babaeng blondie na iwanan na lang daw ang sasakyan, balikan na lang nila bukas ng umaga dahil delikado, maraming mga nagbagong lobo sa lugar. Pumayag naman ito, kunin lang daw niya ang mga gamit niya. Sabay napansin niya ang tumatakbong papalapit sa kanila. Ang ating bida tumatakbo ito ng matulin dahil wala siyang sasakyan, dinaanan lang sila hindi na mamansin. Napatanong na lang si babaeng blondie sino daw ito na feeling pogi hindi na mamansin at gumagala ng hating gabi na. Sinigawan niya ito ng mag-ingat dahil maraming nagbagong lobo at lapayin siya, kaso dedma pa rin si Nanding. Tinawag siyang ate ng kasama niyang babae, ilang beses na daw tumawag si director sa kanila, kailangan na daw ang mga dala nilang gamot. Nag-aalala daw si babaeng blondie sa nakasalubong nilang lalaki. Delikado daw ang lugar dahil maraming nagbagong lobo, kapag inatake sila wala silang laban dito at marami daw na balyo na tao dahil sa pag-atake ng 10,000 ibang lahi, kaya wala silang magagawa sa mga taong wala sa katinoan ang pag-iisip. Pumayag naman si babaeng blondie, pinaandar na ang sasakyan. Nagulat sila dahil may narinig sila, ang kasama nilang lalaki sa labas ay humihingi ng saklolo. Pagtingin nila sa side mirror, isang nagbagong lobo umatake sa kasamahan nila. Sinabi ng kasama niyang babae na umandar na dahil may nagbagong lobo sa labas. Laking gulat nila dahil nasa harap na ito ng sasakyan. Agad kinuha ang baril, sabay tinutukan ito. Inasinta sabay pinaputukan sa mukha. Napalingon si Nanding dahil sa narinig nitong putok ng baril galing sa grupo ng taga-kolekta ng gamot. Sabay napansin nito na papaligiran siya ng maraming nagbagong lobo. Pero maganda raw ito para sa kanya, hindi na siya mahihirapan maghanap dahil kusa na silang lumapit. Dahil daw sa kakaibang lagay ng panahon, lalong lumakas at tumalino ang mga hayop, inakoten na si Nanding. Samantala yung bintana ng sasakyan nagkaroon ng lamat dahil sa putok ng baril. Napansin ito ng mga gutom na nagbagong lobo. Nagpalot ng magazine, sinabihan si babaeng blondie na maghanda. Kapag hindi daw nila napatay ang nagbagong lobo, humanap ito ng pagkakataon mapaandar ang sasakyan. Sumagot si babaeng blondie na siya na daw bahala sa manobela. Samantala nagsimula ng makapagbakbakan si Nanding sa mga nagbagong lobo. Napansin niya ang hari ng mga lobo ay papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kailangan niya daw tapusin ang mga nagbagong lobo para maligtas ang grupo ng taga-kolekta ng gamot. Papalapit sa kanya si Haring Lobo na galit gustong manggagat. Naglabas ng malakas na pulang enerhiya si Haring Lobo, kailangan na daw ilabas ni Nanding ang totoong kapangyarihan niya. Biglang kumislap ng puti na parang bituin. At biglang lumabas ang nagliliyab na puting enerhiya, ang buong katawan ng ating bida. Ginising nito ang isa sa kanyang talento, ang beast timing. Sabay lumabas ang malakas na enerhiya sa buong paligid ni Nanding na apektuhan ang mga nagbagong lobo. Parang kamay ng higanteng oktopus ang enerhiya. Pinagpapalo at dinapos ang mga nagbagong lobo na walang kalaban-laban. Napansin ni Haring Lobo ang nangyayari sa mga tauhan niya. Sabay tumahol siya ng malakas parang lion, oo. At lumakas at tumapang ang mga bataan niya. Susugurin na nila si Nanding ng walang takot habang naglalabas ng maraming enerhiya sa katawan. Sa likod ng mga nagbagong lobo si Haring Lobo nag-aantay ng pagkakataon na umatake. Kailangan daw unahin ni Nanding ang boss nila para sumuko ang mga bataan nito. Nagulat na lang yung mga nagbagong lobo na patingin sa taas. Gamit ang malakas na enerhiya tumaas ang ating bida. Sabay inatake ng enerhiya ang mga lobo at tumalon si Nanding. Nag-ipon na ito ng malakas na enerhiya pang atake para sa hari ng mga lobo. Sinigawan siya ni Haring Lobo na bobo daw siya. Sabay inatake ito sa ulo gamit ang Rasengan ni Naruto. At ginamit ang talento ng beast timing. Puwersahan na papasunurin si Haring Lobo gamit ang Rasengan ni Naruto. Napa-aray kopo na lang ito dahil hindi niya nakaya ang sakit, kailangan na nitong bumitaw. Pati yung mga alagad nitong nagbagong lobo ay sumuko rin. At tumubo ang isang malaking puno ng halaman ng enerhiya galing sa ating bida. Samantala nagkaroon ng putukan. Ang grupo ng taga-kolekta ng gamot na tataranta. Inapakan nito ng husto ang accelerator pedal. Nagulat sila dahil hindi ito umaandar. Pinagpapawisan na pasabi yung isang babae na katapusan na daw nila.
Binangga ng mga nagbagong lobo ang sasakyan. Nasira yung mga salamin sabay napa-array kopo na lang yung dalawang babae. Galit na galit pinasok mula sa salamin. Makakapasok na yung isa sa mga nagbagong lobo sa loob. Napatanong na lang yung isang babae sa nakita niya. Mukha nang hindi galit ang mga nagbagong lobo. Sabay bumaba ito sa sasakyan at tumalikod. Umalis na yung mga nagbagong lobo at iniwan yung grupo ng taga-kolekta ng gamot. Napaisip ng malalim yung dalawang babae bakit hindi sila kinain ng mga lobo. Pabalik na yung mga nagbagong lobo sa kampo nila. Lumuhad sila sa kanilang bagong boss. Sinanding ang ating bida siya na ang boss ng mga nagbagong lobo. Natano naman ng dalawang babae ang malakas na enerhiya may nakapagpasunod daw sa mga nagbagong lobo isang malakas na tagapag-alaga ng hayop. Hindi sila makapaniwala na isang tao kayang magpasunod ng 1,000 nagbagong lobo. Samantala ang ating bida tinitingnan ang biodata nito kaya niya nang mag-alaga ng level 7 na hayop at may 1,000 na siyang alaga kailangan niya daw mag-ipon ng maraming bato. Hindi niya daw inaasahan na magkakaroon siya agad ng mga alaga. Masunurin daw ang mga lobo sabay sinabihan sila na magtrabaho na. Huwag daw silang aatake ng mga taong Filipino. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayo mayroon pa daw 3 lugar na dapat niyang pasyalan kailangan niyang mapasunod ang lahat ng mga hayop na malapit sa lugar nila. Para ito sa malaking plano niya sa buhay mag-alaga ng 10 milyong nagbagong hayop. Kailangan niya rin ayusin ang seguridad ng grupo ng taga-kuha ng gamot. At may nag-chat sa kanya galing sa factory ng trial grounds. May emergency meeting daw sila kailangan niyang makadalo kung ayaw nitong mabigyan ng IR. Nagkaroon ng biglaan na pagpupulong dahil may bisita ang factory binigo daw sila dahil mahina magtrabaho ang mga taga Maynila. Akala daw nila malaki ang maitutulong nito sa frontline kaso hindi. Bakit hindi daw kaya ng mga trabahador ang medyo mataas na level ng nagbagong hayop? Sumagot si Mayor na unang beses pa lang sila gagawa ng level 4 na nagbagong hayop hindi nila kaya ito dahil puro babae at matatanda ang natira sa Manila City matatagalan daw sila. Nagalit si Congressman dahil bakit daw mabagal. Kailangan daw nilang bilisan ang mga kilos dahil nagugutom na ang mga taong nakikipaglaban sa frontline. Nagkakaubusan na daw ng pagkain sa frontline kailangan na daw masimulan ang mataas na level ng nagbagong hayop. Dinuro-duro niya si Mayor sabay napa-atres at pumayag na ito gagawin niya na daw ang gusto ni Congressman. Wag na daw nilang gawin ito dahil nakita na ni Congressman walang silang kakayahan para tanggapin ang proyekto maantala lang ito at mapapag-alitan sila dahil na-delay ang supply ng pagkain sa frontline. Nagsalita si babaeng Pilaya na hindi nila kaya ang level 4 sinagot ito ni Congressman mabagal daw talaga ang mga taga Maynila dito rin nanggaling ang unang duwag na umayaw hindi lumaban sa frontline. Wala daw maasahan sa mga taga Maynila mahihinang nila lang daw ito walang silbi. Nagalit tuloy si Aling Marites masyado na daw silang minamaliit ni Congressman hindi daw nito alam ang hinanakit nila ang kanyang asawa at 3 anak na lalaki ay namatay sa frontline. Nagtrabaho daw sila ng 12 oras walang bayad ang OT tapos pagsasabihan sila na pabaya sa trabaho. Tumawa lang si Congressman wala daw siyang paki sa mga hampas lupa. At biglang nagalit ang bodyguard nito mananapak ng sibilyang babae subukan daw nito kung matapang siya. Naglabas ng enerhiya ang kamao nito. Kaso naunahan siya ni Nanding tinamaan ito ng isang uppercut. Nagulat si Congressman dahil knockout agad ang bodyguard nito. Nagulat ang lahat sa pagdating ni Nanding wag daw nilang idaan sa dahas ang lahat. Tuwang-tuwa naman yung mga netizen dahil dumating na ang ating bida na kayang pumalag kay Congressman. Namangha si Mayor sa ipinamalas ni Nanding na lakas isang suntok lang daw ay tulog sa kanya ang isang level 5 na bayani. Tinanong ni Congressman kung sino ito. Sabay tinutukan ng baril napakalakas daw ng loob nito sa pakin ang bodyguard niya may balak daw itong magrebelde. Nakilala ito ng ating bida si Congressman. Isa daw itong traidor na nagpapasarap sa kayamanan ng taong bayan habang nakikipagdigmaan ang bansa. At dito nagtatapos ang Kabanata 4 na maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.